Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kakalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan o pagnilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 11, talatang 28. Ito ang sinasabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, O Diyos. Abutin mo sila upang ang kanilang mga lakas na nawala ay bumalik o maibalik na dahil pinagaling mo na sila, Panginoon. Hawakan mo po ang kanilang buhay, ang kanilang katawan, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Ito man ay cancer, diabetes, high blood, ubo, sipon, at iba pa, O Diyos. Dahil ikaw ang Diyos na mapagpagaling sa lahat ng karamdaman. Ikaw ang Jehovah Jireh, O Diyos. Lord, salamat. Salamat sa pagpapagaling mo sa mga kaibigan naming nasa karamdaman, nabanig ng karamdaman. Gayon din po, O Diyos, sa mga kaibigan namin na nagpapagaling. Patuloy na kalakasan ang ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Amin ay inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa kapahamakan, tsadaan, O Diyos. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya dahil sa traffic na kanilang mararanasan sa daan, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming inalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos, ang mga OFW. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso. Nagtiis sila, O Diyos, na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan lang nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Ingatan mo ang mga kaibigan namin ito. Nasaan man silang dako sa mundo, O Diyos, samahan mo sila upang ligtas sila sa lahat ng mga panganib sa buhay, sa mga pagsubok, Panginoon, sa mga tukso. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila
ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanapbuhay. Amin nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga lolo at lola, ang mga matatanda, ang mga senior citizen, na patuloy mo silang ingatan, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang karamdaman. Proteksyonan mo po sila, O Diyos. Dahil ang aming mga lolo't lola ay mga mahihina na ang katawan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na mapalakas ang kanilang pagyalaw, pagkilos, Panginoon. Ang mga nagbabantay sa kanila, O Diyos, ay pagpalain mo upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng magandang buhay. Lord, sa umaga rin ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo pong ingatan, pagpalain ang bansang Pilipinas. Bagamat ito po ay merong kaunting hindi pagkakaunawaan ng aming mga leader, Lord, ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa bawat leader, O Diyos, upang magkaroon ng kapayapaan, katahimikan ang aming bansa. At ito po ay iyong pagpalain ng lubusan upang ang aming economy ay umangat, Panginoon. Lord, salamat. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kaibigan namin na ngayon ay nasa mga nakaharap sa mga pagsubok, Panginoon, sa mga problema sa buhay. Ito man ay relasyon, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang maghari sa bawat sambayan na nagkakaroon ng problema sa relasyon, Panginoon. Tulungan mo po sila na mag-init ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ang lahat ng ito na aming pinaabot sa inyo, na may pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga ng Miyerkules ay ang bigat ay bahagi ng biyaya. Ang bigat ay bahagi ng biyaya. Mga kaibigan, sa panahon ngayon, ayaw natin ng bigat, no? Ayaw natin ng bigat. Ayaw natin ng mahirap. Gusto natin ng mabilis, magaan, at madali. Pero alam niyo bang sa mundo ng fitness, ang bigat ay siyang nagbibigay ng lakas. Subukan mong pumasok sa gym, mga kaibigan. May isang bagay roon na mukhang walang silbi kung hindi mo buhatin. Ang dumbbell, mabigat. Nakakapagod buhatin. Pero para sa mga gustong lumakas, ito ang kaibigan nila. Hindi sila lumalakas dahil iniwasan nila ang bigat. Lumalakas sila dahil hinaharap nila ito. At ganun din, mga kaibigan, ang espiritual na buhay. Ang bigat ay ng buhay ay hindi palaging parusa. Maraming Kristiyano ang iniisip, Lord, bakit ang bigat naman ng buhay ko? Anong kasalanan ko? Pero hindi lahat ng bigat ay parusa, mga kaibigan. Minsan, ito ay proseso ng pagpapalakas. Ayon sa Roma, Kabanata 5, talatang 3 hanggang 4. At hindi lamang yan, kundi nagagalak tayo sa ating mga kahirapan. Sapagkat alam nating ang kahirapan ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan ng pagkatao at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Ang bigat ng problema, parte yan ng training natin. No? Parte
Parte yan ng training natin. Hindi ka pinalalakas ng comfort zone. Pinalalakas ka ng mga pasaning pinili mong buhatin kasama ang Diyos. May gantimpala ang pagbubuhat ng pananampalataya. Ang bawat ehersisyo ay may resulta. Ganon din sa espiritual na buhay. Ayon sa pangalawang Timoteo, Kabanata 4, talatang 7, nilabanan ko ang mabuting laban. Natapos ko na ang takbuhin. Iiningatan ko ang pananampalataya. Kapag di mo binitiwan ang pananampalataya sa gitna ng bigat, mga kaibigan, may gantimpala kang darating. Ang bawat luha, bawat sakripisyo, bawat pagtitiis, lahat yan ay binibilang ng Diyos. Gaya ng bodybuilders na pinapalakas ang kanilang weight. Ikaw din, kaibigan, ay pinalalakas ng Diyos sa pamagitan ng trials mo, mga pagsubok. Hindi para lang magtiis, kundi upang magtagumpay. May kagibat na alalay ang bigat mo, mga kaibigan. Hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng mag-isa. May Diyos tayong katuwang, kaagapay, at kasama. Sabi sa Mateo, Kabanata 11, talatang 28 hanggang 30. Ito ang sinasabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan luba sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan sapagkat magaan ang aking pasanin. Di ba? Malinaw na malinaw yan na sinasabi sa Mateo talatang 11. Sa gym, mga kaibigan, may tinatawag na spotter. Tutulong sa iyo. Yun ang taong sumasalo kapag hindi mo na mabubuhat ang dumbbell. Mga kaibigan, si Jesus ang ating spotter sa buhay. No? Ang Panginoong Jesus ang siyang spotter sa ating buhay. Alam niya kung kailan ka hihina. Alam niya kung kailan ka kailangang saluin. Mga kaibigan, ito ang hamon sa atin ngayon. Huwag tayong matakot. No? Huwag tayong matakot sa bigat ng buhay. Sapagkat ang bigat ay hindi hadlang sa biyaya. Madalas ito ang daan papunta roon. No? Tanungin mo ang sarili mo, kaibigan. Ito bang bigat na dala ko ay parusa o parte ng proseso ng Diyos sa buhay ko? Baka ang bigat na nagpapaluha sa iyo ngayon, kaibigan, siya ring magpapatibay sa iyo bukas. No? Kaya sa tuwing pakiramdam mo'y pagod ka na sa buhay, alalahanin mo ang dumbbell. No? Dumbbell. Mabigat man, pero kapag binuhat ng may tiyaga, magbubunga ng lakas. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mga bigat na pinapahintulutan mong danasin namin. Tulungan mo kaming maunawaan na ito ay parusa, ay hindi parusa, kundi paghubog sa amin. Palakasin mo kami sa panahong tila hindi namin kaya, sapagkat salamat, hindi mo kami kailanman iniiwan.
sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.